Hey! I insist, maring sabi ni Vince. Ang mabangong hininga nito ay humahaplos sa mukha ni Ashley. I said no! Tinapatan niya ang igting ng boses nito. Wala kang magagawa kung ipipilit ko, Ashley. Katulad ng sinabi ko sa iyo nung una, gusto ko lang makita at madalaw paminsan-minsan ng bata. Kahit hindi mo ako ipakilala sa kanya bilang ama niya, kung talagang ayaw mo. This child is mine alone. Hindi niya kailangan ng ama. Says you. Pero walang taong nabuo ng walang ama. At walang batang hindi nangangailangan ng ama. Hindi mo nga siguro kailangan ng lalaki sa buhay mo. Pero kailangan ako ng batang ipapanganak mo para makumpleto ang pagkatao niya. Makukumpleto ang pagkatao niya kahit wala ka. Bakit ba hindi mo maintindihan yun? Dahil mahirap intindihin. Pinagkakaitan mong bata ng karapatan niyang magkaroon ng ama. Akala ko ba ready ka na maging ina? You should know what's best for the child. Alam ko, at kaya ko yung ibigay sa anak ko. It doesn't include the father or you, for that matter. So please, leave us alone. Hindi ako titigil hanggat hindi mo ako pinagbibigyan at wala akong balak bitawan ka. You're crazy. Mahina ngunit galit pa ring sambit niya. Pasensya ka na kung iniisip mong kayang-kaya mong dispatchahin ng katigasan mo ang lalaking pinili mong pagmula na magiging anak mo. Sorry to say, you're wrong. Okay, sige. Payag na ako. Pag-usapan natin ang gusto mong mangyari. Simple lang naman ang hinihiling ko sa'yo. Hindi ko maintindihan kung bakit ayaw mo akong pagbigyan. Ipinadala ko na lang pala ang cheque sa opisina mo para sa bayad sa 200,000 pesos na ibinigay mo sa akin noon. Sige na, matahimik ka na lang. Pagbibigyan kitang makita ang bata kapag naisilang ko na siya at masili pa minsan-minsan. Pero wag na wag ka magpapakilala sa kanya. Ayoko kasing magtanong siya kapag malaki na siya. Habang lumalaki ang bata, for sure, magtatanong siya kung nasaan ang daddy niya. Ang sasabihin ko patay na. Tiyak na maghahanap siya kahit picture. Kaninong picture ang ipapakita mo? Kay Richard Gomez? Problema ko na yun. That's none of your business. Okay? Pinagbigyan na kita sa ginigiit mo. Ano pa kailangan mo? Gusto kong hayaan mo akong alalayan ka hanggang sa makapanganak ka. Ha? Hindi ako nangangailangan ng yaya. I can very well take care of myself. I have a doctor to monitor my pregnancy. Sino ngayon ang may sabi sa'yong kailangan kita? Hindi ko to papasukin kung hindi ko kayang mag-isa. I will insist again. Bye for now. Inis na inis siya habang sinusundan niya ito ng tingin na lumula na sa Volvo. At sa pagtataka niya, ito mismo ang nag-drive ng magarang sasakyan. Alam niya kung gaano kamahal ang sasakyan yun. How did it happen? Magkano ba ang kinikita nito sa bagong trabaho nito para maka-afford ka agad itong bumili ng Volvo? Baka naman may sugar mommy siya? Ay basta, may feeling akong may nagbago kay Vince. Parang yumabang. Kumakaasta siya parang boyfriend ko. Pagkakwento ni Ashley kay Waga nang makarating siya sa opisina. And guess what? He's driving a Volvo. Oh, dati nagbabas lang siya Hindi nga siya nagtataksi. Ngayon naka-Volvo na. Unbelievable naman yung bigla niyang pagyaman. At kahit yumaman pa siya, it doesn't give him the right to my child. Ngunit hindi niya maamin dito na may kakaibang excitement siyang naramdaman nang muli niyang makita si Vince. Napilit lamang niyang sinisikil ang damdaming yun. Flowers and chocolates to make you smile when you wake up in the morning. Vince. Hindi malaman ni Ashley kung ngingiti o maiinis pagkakita niya sa mga bulaklak at isang basket ng chocolates sa antique table na unang makikita paglabas niya ng kanyang bedroom. Doon nakalagay ang rebulto ng Our Lady of Manawag na prized possession ng mommy niya. Sa tabi nun inilagay ang halatang mamahaling flowers at basket of chocolates na galing kay Vince. Lenny, tawag niya sa katulong habang pababa siya, bit-bit ang flowers at basket of chocolates. Bakit po, ma'am? Sino nagdala ng mga ito? Dalawa pong bata sakay ng kotse yung pumunta rito kahapon. Napabuntong hininga siya, saka padabog na inilapag sa ibabaw ng center table ang bulaklak at basket ng tsokolate. Ginagamit pa ang mga bata sa kalokohan niya. Anong gustong palabasin ng mayabang na Vince na yun? Bakit ang aga-aga mo kung mainit yung ulo mo, best friend? Tanong sa kanya ni Waga. Ang mayabang na Vince na yun, nagpadala na naman ng mga bulaklak at tsokolate. Akala naman niya makukuha niya ako sa mga pa-flowers at
pa chocolates niya. Nakakainis. Ngumiti ito habang tinitingnan ang mga bulaklak at kumukuha ng isang box ng chocolates. Huwag mong gagalawin yan dahil ipapasauli ko yan sa kanya. Kaya kong punuin ng chocolates ang isang malaking ref. Hindi niya ako kailangang bigyan yan. Anong tingin niya sa akin, bata? O parang isang teenager na kikiligin sa flowers niya? Oo nga naman. Ayaw na ayaw mo nga palang tumaba. Kaya hindi mo papansin ang mga chocolates na yan. At kahit dalhin pa niya rito ang isang flower garden, hindi ka kikiligin. Dahil wala ka naman yatang kakilig-kilig sa katawan. Sumunod siya rito para sumabay na rin ditong mag-breakfast. Kaibigan ba talaga kita? Bakit against ka yata sa decision kong ibalik ang mga pinadala ni Vince? Ang sa akin lang kasi, bakit ipapasauli mo pa? Bakit hindi mo ipakain sa mga maids and chocolates at ilagay sa mamahaling vase mo ang flowers? Para isipin ni Vince na gusto ko ang mga yon? So what? Dahil ayaw mong isipin niyang ma-appreciate mo ang mga yon? My God, best friend, hindi mo na kailangang ipamukha ron sa tao na hindi mo na-appreciate ang mga yon. Pahalagahan mo man lang yung effort niya. Basta, ipapasauli ko sa kanya. Sabi niya saka nagsimulang kumain. Hindi na sila nag-imikan ni Waga. Pansamantalang nawala sa isip ni Ashley ang tungkol kay Vince nang makarating sila ni Waga sa opisina. Isinubsob niya ang sarili sa trabaho. Ngunit bakit kailangan niyang gawin yun ng araw na yun? Bakit kailangan niyang i-focus ng gusto ang isip niya sa trabaho? Alam niya ang sagot. Dahil kung hindi niya gagawin yun, pilit na sumisingit sa isipan niyang binata. Focus, Ashley, focus. Giit niya sa sarili. Ngunit ginulat siya ng pagkakaingay sa isang bahagi ng opisina. Napaangat siya ng tingin. Why? What's the matter? Pakitingnan mo nga yung Remy. Yes, ma'am. Lumabas ang sekretary niya sa opisina at maya-maya rin ay bumalik. Ma'am, tumawag daw po si Vince kay Gino. Magpapadala raw siya ng lunch dito sa opisina dahil birthday niya. Nagkatinginan sila ni Waga. See? Nakita mo na kung gaano kayabang? Tumama nga siguro sa loto. At ano naman paki ko? Ano rin ang pakialam ko sa birthday niya? Bakit siya magpapadala ng pagkain dito nang hindi nagpapaalam sa akin? Napansin niyang tumaas ang isang kilay nito. Pagkalipas lamang nang wala pang isang oras, dumating ang isang van na puno ng pagkain. Oh, huwag mo sabihin pipigilan mo ang mga pagkain yan. Sabi ni Waga na nakasilip mula sa glass wall ng opisina. Mula roon nakikita nilang inilabas ang isang malaking lechon, mga tray ng pagkain, at mga paper plates at disposable cups and spoons. Napabuntong hininga na lamang siya. Gusto lang niyang ipagmayabang sa akin na marami na siyang pera ngayon. Sabi niya kay Waga. Look who's here! Isang Volvo ang pumasok sa gate. Sabi nito na hindi umaalis sa kinatatayuan nito. Volvo? Muli siyang napaahon mula sa kinauupuan niya, ngunit hindi siya sumilip. So what kung dumating siya? Gusto ba niyang buhatin pa siya ng mga empleyado natin dahil sa mga pagkain dinala niya? Ibinalik niya ang pansin sa ginagawa niya. Ngunit katulad kanina, hindi na rin siya nakapag-concentrate. Lalo na nang pumasok sa opisina nila si Vince. Good morning! Nakangiting bati nito sa lahat. Sapat na ang boses nito para mapalunok siya. Pakiramdam niya may nagbago sa sistema ng katawan niya. Parang bumilis ang daloy ng dugo niya at lumakas ang pulso niya sa lalamunan. Ngunit hindi siya nagangat ng tingin hanggang maramdaman niyang lumapit si Vince sa kanya. Hindi mo man lang ba ako babatiin? It's my 30th birthday. Pukaw nito sa pandededma niya rito. Well, happy birthday. Pero hindi ka na sana nagpadala ng pagkain dito sa opisina. Hindi nagugutom ang mga tao rito. Bahala na kayong mag-usap. May tatapusin pa nga pala ako bago ako kumain ng masarap na pagkain dala mo, Vince. Thank you ha. Hindi namin akalaing kami ang gusto mong makasama sa pagse-celebrate ng birthday mo. Ako hindi natutuwa. Pati na rin sa mga ipinadala mong flowers at chocolates. In the first place, bakit kailangan mo magpadala ng ganun? I don't need them. And I don't appreciate them. Naiinis pa nga ako. Gusto ko lang maramdaman mong presensya ko sa buhay ng batang lumalaki sa tiyan mo. Ang bibig mo. Mahina at nagbababalang sabi niya rito. Okay, di na ako magsasalita. That is, kung pagbibigyan mo ako sa dinner invitation ko tonight. Ano ka mo? Gusto ko lang i-celebrate ang birthday ko kasama ka. Ha?
Ilusyonado ka pa rin? Bakit ako makikipag-dinner sa'yo? Invitation lang sa akin, and I hope pagbibigyan mo ko. Malas mo, wala kang dinner invitation na pinauunlakan. Kahit ako? Sino ka ba sa akala mo? Na kung hindi ko paunlakan ng iba, ikaw paunlakan ko? Talaga bang ugali mo na ang manginsulto ng lalaki? I'm just being honest. Para hindi ka na umasa at para hindi mo na ako kulitin. Nagtataka nga ako kung umasta ka, parang may karapatan ka magdemand sa akin. At pinagsisisihan ko talagang ikaw ang pinili ko. Salamat sa mga pagkain dinala mo rito. Pero next time, nagawin mo yon, hindi ko papapasukin sa compound ng opisina ang mga pagkain papadala mo. Huwag ka na rin magpapadala na kung ano-ano sa bahay. Muli niyang ibinalik sa trabaho ang pansin niya. If you'll excuse me, marami pa akong gagawin. Next time, hindi ko natatanggapin ang pagtanggi mo. Maotoridad na sabi nito saka tumalikod. Iningusan niya ito kahit hindi na siya nakikita nito. Huwag ka nang babalik. Isang basket ng kastanyas at isang malaking basket na puno ng mga prutas. At dala-dala yon ng 2 batang lalaking kasama ni Vince nung isang araw. Kanina ka pa nila hinihintay na bumaba. Anong ginagawa ng mga yan dito? Inutusan ni Vince. Padala raw yan ni Vince. Talagang makulit ang isang yun eh. Mukhang wala nang pinagkakaabalahan sa buhay niya, kundi ang kulitin ako. Ibalik niyo na lang yan kay Vince. Sabihin niyo sa kanya na tumigil na kakapadala na kahit ano. Nagkatinginan ang 2 bata. Oh, bakit hindi pa kayo umaalis? Sino ba kasama niyo? Yung driver po ni Kuya Vince, sabi ng mas malaki pang bata. Driver? Tumama ba sa loto ang Kuya Vince niyo? Hindi po. Mayaman po siyang talaga. Hindi lang niya alam. Pero ngayon alam na niya. Lolo po niya yung don ng Hacienda Montemayor. Nagkatinginan sila ni Waga. Ay taray! Apo ng hasyendero si Vince? Paano nangyari na ngayon lang niya nalaman na mayaman siya? At ano naman ang pakialam ko? Kahit na apo pa siya ng hari, basta ibalik niyo ang mga yan kay Vince. Oh, bakit hindi kayo kumikilos? Sabi po kasi ni Kuya Vince, wag na raw kaming uuwi kapag hindi niyo tinanggap ang mga ipinadala niya para sa inyo. Sabi ng bata. Muli siyang napatingin kay Waga. Sinabi niya yon? Opo. Talagang loko. Pati mga bata ginagamit sa kalokohan niya. Come on, samahan niyo ako sa kanya at ako mismo ang magbabalik ng mga yan sa kanya. Sa isang expensive, flashy condominium sa Pasig sila dinala ng Volvo ni Vince. Sumunod si Ashley sa mga bata nang pumasok ang mga ito sa condominium. Pangarap niya magkaroon ng unit sa condominium na yon. Pagsapit nila sa unit ni Vince, ay bahagya pang nagulat ito na nakatapi lamang ng tuwalya ang ibabang bahagi ng katawan ng lumabas ng kwarto. Mukhang kaliligo lamang nito. Shucks! Nasabi niya. What a surprise! Bakit naman hindi ka nagpaabisong bibisitahin mo ako? Pwede bang ayusin mo muna yung sarili mo bago ka humarap sa akin? Lahat ng bagay na nakikita niya sa loob ng condominium unit ay mamahalin. Prized possessions, worth a fortune. At humanga siya. Hindi dahil sa malaking halagang katapat ng mga yon, kundi dahil sa magandang taste ni Vince. Pareho pala sila ng taste nito sa maraming bagay. May nakita siyang magandang vase sa sulok ng living room. Nawala sa isip niya na nakatapi lamang ito ng tuwalya. Hinawakan niya ang vase na halatang very expensive. An imported antique from Vietnam. Sabi nito. Nakapagbihis na ito, ngunit medyo basa pa rin ang buhok. 200,000 pesos lang yan. Alam kong weakness mo magagandang vases. Like it? Ipagbibili mo sa akin? Hindi. Ibibigay ko lang sa'yo para maisama mo sa mga collections mo. Pero sa isang kondisyon. Ay, never mind. Tanggapin mo lang ang binibigay ko sa'yo. Yun lang ang kondisyon ko. Oo nga pala. Bakit ginagamit mo pa mga bata para lang mapilit akong tanggapin ang mga regalong binibigay mo? Hindi ko sila ginagamit. Ayoko lang na tinatanggihan mo ang mga binibigay ko sa'yo. Naiinsulto ang pagkalalaki ko. Huwag mo kong pasiklaban. Alam kong mayaman ka na ngayon. Hasyendero ka na raw. Pero walang epekto sa akin yun. Dahil kahit sabihin mong prinsipe ka o nawawalang anak ni Bill Gates, wala akong pakialam at walang epekto sa akin. Ayaw mo ng vase? Nangingiting tanong nito. Muli niyang nilingon ang magandang vase. She liked it very much, pati na ang kulay. It was a collector's item. A rare piece. Baka nag-iisa lang yun sa buong mundo.
Nakapanghihinayang namang hindi yun mapasama sa koleksyon niya. Ano na nga uli yung kondisyon? Nakataas ang noong tanong niya kay Vince. Natatanggapin mo ang lahat ng regalo ko. Lihim na napangiti siya. Not a bad idea. Lahat ay pabor sa akin. Why not? Sa akin na tong vase na to. Nakita niyang lumapad ang pagkakangiti nito. Napakalaking bagay pa para dito ang tanggapin niya ang mga binibigay nito. Bigla niyang naitanong sa kanyang sarili, hindi kaya may hihinging kapalit ito? At ano naman ang magiging kapalit ng mga regalong ibinibigay mo? Sa ngayon, wala. Masaya lang akong bigyan ka ng mga bagay na alam ko makakapagpasaya sa'yo. It's healthy for the baby. Natahimik siya. He was very concerned with the baby. Walang dahilan para mag-invest ka ng pagmamahal sa batang dinadala ko. The child is mine. Only mine. Don't worry. Malinaw sa akin kung hanggang saan lang ako pwede. Good. Ngayon, ipahatid mo na ako. Ako na mismo maghahatid sa'yo. Hindi na tinanggihan ni Ashley ang paghatid ni Vince sa kanya. Kasama pa rin nila sina Danny Boy at Negro. Kaninong anak ang mga batang yan? Hindi ko kilala mga magulang nila. Nakita ko lang sila namamalimos habang nangangatog sa ginaw. Inaapoy pala siya ng lagnat. Pinamamalimos daw siya ng tiyuhin niya kahit na may sakit. 6 years old lang siya nun. Si Negra naman nakita kong sumisinghot ng rugby sa ilalim ng LRT station. Naawa ka kaya kinupkup mo sila? Kahit hindi mo kaano-ano? I saw myself in them. Maaga ako naulila. Pero hindi ako naging palaboy dahil may kumupkup din sa akin. Sabi ni Danny Boy, apo ka raw ng may-ari ng Hacienda Montemayor. Seryoso at may lungkot na ikinuwento ni Vince sa kanya kung paano ito na-trace ng lolo nito. Sa estado mo sa buhay ngayon, women will run after you at magkakaanak ka kahit ilan. Gusto mong sabihin, kapag nagkaanak ako sa iba, pwede ko nang kalimutan ang tungkol sa dinadala mo? Parang ganun. Kahit magkaanak pa ako ng 10, anak ko pa rin yan. Matigas ang tonong sabi nito. Naging libangan na nga yata ni Vince na padalhan siya ng kung ano-ano. Halos gawin na nitong regular yon. Pagkatapos ng chocolates, kastanyas at bulaklak, danggit naman ang ipinadala nito sa kanya. Touch naman ako. Inaalam pa niya kung anong mga favorites mo. Hindi ako na-touch. Magsasawa na rin siya sa kakapadala ng kung ano-ano. Alam mo ba ang balak ko, Waga? Pupunta ako sa Puerto at hindi mo sasabihin kay Vince kung nasaan ako. Pagtataguan mo siya? Para tumigil na sa pangungulit. Pakiramdam ko ginagawa niya ang lahat para lang mahulog ako sa kanya. Oh, bakit hindi mo subukan? Mukha ngang mahal ka nga nung tao eh. To be in love is synonymous to being hurt. Hindi naman po lahat ng lalaki katulad ni Jack at ang daddy mo. Basta, ayokong ma-in love. Period. Nagulat sina Ashley at Waga ng isang gabi, datnan nila sa bahay si Vince, kasama sina Danny Boy at Negro. Good evening po, Ma'am Ashley. Bati sa kanya ng 2 bata. Si Vince, tinitingnan ang china cabinet na kinaroroonan ng mga collections niya na mga mamahaling vases. Anong masamang hangin ang nagdala sa'yo rito? Formal na tanong niya higit sa binata. May sasabihin kasi si Danny Boy sa'yo. Ginagamit mo na naman ng mga bata, Vince. Of course not. Danny Boy, sabihin mo na ang gusto mo sabihin. Kasi po, Ma'am Ashley, hindi pa po ako nabibinyagan. Gusto ko po sanang magpabinyag dahil malapit na po ako mag-first communion. Kukunin ko po sana kayong ninang. Sabi ni Danny Boy. Napaangat ang tingin niya kay Vince. Don't tell me, you can say no to the boy. Tila pangungonsensya nito sa kanya. Natahimik siya, saka inismira nito. If I know, ginagamit mo ang mga alaga mo para mapalambot ako. Sa loob-loob niya. Naghihintay ng sagot ang bata. Sige na nga. Napilitang pagsang-ayon niya. Nang sumapit ang linggo ng umaga, sinundo siya ni Vince para sa binyag ni Danny Boy. Pagkatapos ng binyag, nagtuloy sila sa isang restaurant sa may timog. Doon sila nag-lunch. Halatang sinadya ni Vince na tumabi sa kanya at hindi siya nakaiwas. Puro ka trabaho, baka makasamayin sa pinagbubuntis mo. Iimbitahan ka sana namin ng mga bata na sumama sa asyenda kahit 3 days lang. Malaking bagay na yon. Maraming trabaho sa opisina. Sabi ko na nga ba eh. Ita-turn down mo na naman ang invitation ko. Naiiling na sabi nito. Don't worry.
Matagal mo akong hindi makikita. Hinihintay ko lang matapos ng klase ng mga bata. Isasama ko sila sa asyenda. Baka magtagal kami ron. Natahimik siya. Pupunta ito sa Mindoro? Napupuno na siguro ito sa kalamigan niya. Nagdesisyon si Ashley na ituloy ang plano niyang pagpunta sa Puerto ng sumunod na linggo. Karamihan sa nasa island resort ay pulos mga lovers. Kung hindi mga bagong kasal ay magkasintahan. Nakita pa nga niya ang dating dancing diva na si Jasmine Villena kasama ang husband nito. Naging kliyente niya ito minsan kaya nagkakilala sila nun. Nagtaka nga lang siya nang huminto ito sa pagsasayaw. Hanggang mabalitaan niyang naaksidente pala ito sa isang dance number noon. Na dahilan kaya hindi na ito muling nakapagsayaw. No wonder, pinili na lamang nitong maging plain housewife. Guwapong na pang-asawa nito. Very gorgeous at mukhang mahal na mahal nito ang babae. Bigla tuloy siyang napaisip. Masarap din sigurong ma-in-love. Masarap sigurong may lalaki nag-aalaga sa'yo. 3 araw pa lamang si Ashley sa Puerto nang makatanggap siya ng long distance call mula sa Amerika. Galing sa mami niyang tawag. Your lolo is dead. Umiiyak na pagbabalita nito sa kanya. You have to come here. Masyadong depress ang lola mo. Alam mo naman paboritong apo ka niya. Malaking bagay sa kanya kung makikita kanya ngayon. Hindi siya nakapagdesisyon agad dahil sa kondisyon niya. Maglilimang buwan na ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Ngunit wala pang alam ang pamilya niya tungkol sa kanyang pagbubuntis. At hindi pa siya handang aminin sa mga ito ang tungkol sa kalagayan niya. Ashley, iha, hintayin ka namin. Sabi pa ng mami niya. Yes, ma'am. Darating ako. Pagkalipas ng 3 araw ay nasa California na si Ashley. Sinikap niyang itago ang kalagayan niya, ngunit nahalata rin yun ng mami niya. Nagulat ang lahat nang mapilitan siyang amining buntis siya. Bakit hindi ka muna nagpakasal? Tanong ng mami niya na obviously hindi inaasahan ang sorpresang dala niya. Wala pa naman talaga sa plano namin ng boyfriend ko na magkaanak. Nakalimutan lang namin mag-ingat. I mean, we were so in love at nakalibot kami. Pero ayaw naming pa-pressure. Dahil lang buntis na ako, kailangan na namin magpakasal. Pero kailangan niyo pag-usapan ng kasal. Ngayon ganyan ang kalagayan mo. Natigilan siya. Magpakasal? Mukhang lalong nagiging komplikado ang lahat. Paano siya magpapakasal sa isang lalaki ni wala siyang relasyon? Oo nga, Ashley. Hindi pwedeng manganak ka nang hindi kayo nakakasal. Sabi naman ng lola niya. Kung buhay lang ang lolo mo, he wouldn't allow this for sure. Tiyak na magagalit yun kapag nalamang ang paborito niyang apo, magiging unwed mother. Hindi niya gustong dagdagan pa ang paghihirap ng loob ng kaniyang pamilya na nagdadalamhati sa pagkamatay ng kaniyang lolo. Kaya kailangan siyang magkaroon ng konkretong sagot. Sige lola, as soon as I get back to Manila, pag-uusapan na namin ang kasal. Dapat lang, sabi ng mami niya. Nakatulong ang kondisyon niya sa kanyang pamilya sa pagdadalamhati ng pagkamatay ng lolo niya. Nabaling sa kanyang pinagbubuntis ang pansin ng lahat. Everybody was excited for the coming baby. Bigla tuloy siyang namroblema. Pagkalipas ng 3 linggo, bumalik na si Ashley sa Pilipinas, dala ang problemang nabuo nang hindi niya maipagtapat sa kanyang pamilya ang katotohanan tungkol sa kanyang pagbubuntis. Malaking problema nga yan. Naduwag na kasi akong sabihin sa kanilang totoo habang nandun ako. Mali ang timing. Nagdadalamhati ang lahat. Dala siguro ng tensyon ay nagkaroon ng konting bleeding si Ashley 2 linggo lumipas. Pinayuhan siya ng doktora na magpahinga ng ilang araw. Habang nagpapahinga siya sa bahay, dumating na naman ang hindi niya inaasahang bisita. Ikaw na naman? Kunot noong tanong niya kay Vince. Naisip ko lang na dalawin ka. Nag-text kasi sa akin si Waga na dinala ka na naman sa hospital kahapon. Mukhang delikado ang pagbubuntis mo. Nandiyan si doktora. She's taking care of me. Nag-aalala lang ako para sa bata. Kung hindi siguro artificial method ang ginamit, baka hindi ganyan kadelikado ang pregnancy mo. Wala kang karapatang questionin ang decision ko. Bakit ba masyado ka masungit sa akin? Wala naman akong ginagawang masama. Nagmamalasakit lang ako. And whether you like it or not, kailangan masanay ka na. Dahil hindi mo na ako pwedeng basta itaboy. Umirap na lamang siya habang pinapanood niya ito
na inaayos sa mga prutas na dala nito. Condolence nga pala. I heard namatay ang lolo mo, kaya nagtagal ka sa States. Bago pa siya makasagot, narinig na nila ang malakas na tili ni Waga. Maya-maya humahango sa sumungaw ito mula sa hagdan. My God, best friend! Guess who's here? Sino? Ang mami mo at ang lola mo. Ha? Hindi niya malaman ang sasabihin. Bakit walang kaabog-abog ang pag-uwi ng mga ito sa Pilipinas? Bakit biglaan naman? Hindi mo lang sila tumawag. Bigla siyang umahon sa couch na kinauupuan. Oh, dahan-dahan. Paalala ni Vince sa kanya na inalalayan pa siyang tumayo. Hindi mo ako kailangang alalayan. Kaya ko to. Pag-iwas niya. Ngunit inalalayan pa rin siya nito sa pagbaba ng hagdan. Nasa hagdan sila nang pumasok sa bahay ang mga bagong dating na mami at lola niya. Niyakap siya ng mga ito. Ginulat niyo naman ako. Aniya sa mga ito. We really wanted to surprise you, sabi ng mami niya. Biglaan din kasi ang desisyon ng lola mo na umuwi rito sa Pilipinas. At dahil vulnerable siya ngayon, hindi pwedeng hindi ko pagbigyan. Masyado raw kasi siyang nangungulila sa lolo mo. Bakit, apo? Hindi ka ba natutuwa na nandito kami? Tanong sa kanya ng lola niya. Of course, natutuwa. Sagot niya na hindi malaman ang gagawin. Biglang nalipat kay Vince ang pansin ng mga bagong dating. I suppose this handsome man here is the one responsible for your pregnancy. Sabi ng lola niya na nakatingin kay Vince. Natigilan siya. Hindi siya handang ipagtapat sa lola at sa mami niya na si Vince ang ama ng pinagbubuntis niya. Ngunit nagulat na lang siya sa isinagot ng binata. Yes, lola. Ako nga ho ang ama ng pinagbubuntis ni Ashley. Saka nito kinuha ang kamay ng lola niya at nagmano rito. Pagkatapos humalik naman ito sa pisngi ng mami niya. Hindi na siya nakakibo. Napatingin na lamang siya kay Waga. What's your name? Tanong ng lola niya rito. Parang may bahid ng galit ang tanong nito. Vince, lola. Siya nang sumagot. Tamang-tama, nandito ka. Pag-uusapan natin ang tungkol sa inyong kasal. Sa pamilya namin, walang naging unwed mother. Kawalan ng respeto sa mga babaeng kaginang hindi pagpapakasal bago magbuntis. Galit na sabi ng lola niya. Napatingin siya kay Vince. Gusto niyang awatin ito sa kung ano pang sasabihin dahil malamang na mapasubo siya. Isa pa yan sa dahilan kaya nag-decide kami magpunta rito sa Pilipinas. Ashley is our favorite grandchild. Kung nalaman ito ng late husband ko bago siya namatay, tiyak na sasama ang loob nun. Ano ba ang plano niyo? Mauna ang anak bago ang pagpapakasal? Yan na ba ang uso? Lola, kadarating niyo lang. Huwag na kayong magalit. Pagpapakalma niya rito. At bakit hindi ako magagalit? Irresponsable ang lalaking ito. Sabi ng lola niya na nakatingin pa rin kay Vince. Hindi ako responsable, lola. Kung hindi ka responsable, bakit hindi mo kaagad inalok ng kasal si Ashley? Ilang buwan na bang siyan niya? Hindi porke nasa edad na kayo, pwede na kayong magwala. Mama, mamaya na yan. Kadarating lang natin. Awat ng mami niya sa kanyang lola. May jet lag pa nga tayo eh. Hindi na pwedeng ipagpaliban ito. Giit ng matanda. Kailangan mapag-usapan ang tungkol sa plano ng mga ito. Kailangan planuhin ang kasal bago manganak si Ashley. Lola, huwag mo na sanang dagdagan ang sama ng loob ng pamilya, Ashley. The death of your lolo is still very much painful. The newest member of the family is coming. At hindi ako papayag na hindi maayos ang lahat bago siya ipanganak. Her mouth went dry. Nagkatinginan sila ni Vince. I suppose mabuting tao ka naman. Mukhang may pinag-aralan at desente. Are you willing to marry my granddaughter or not? Muli silang nagkatinginan ni Vince. Gustong-gusto niyang aminin sa kanyang lola na wala silang relasyon ng binata. Ngunit naunahan na siya nitong sumagot. Of course, lola. Anytime, anywhere. Si Ashley lang naman ang ayaw magpakasal. Hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. Anong pinagsasabi mo? Gusto niyang itanong dito. What's the matter with you, Ashley? If you don't want to get married, why did you let yourself get pregnant? Galit na tanong ng lola niya sa kanya. Hindi siya nakakibo. Napatingin na lamang siya kay Waga. Anong kalokohan ang mga nangyayari? Magpapaluto sana ng pagkain si Ashley para sa kanyang mommy at lola, ngunit naisip na lamang ni Vince na magpa-deliver
mula sa isang restaurant na malapit. Hindi naman sila naghintay ng matagal at dumating ang maraming pagkaing in-order nito. Yun ang pinagsaluhan nila sa gazebo. Panay ang seryosong pag-uusap nito at ng kaniyang lola habang hindi naman siya mapakali. Tell me about your family. Saan ba nanggaling ang roots mo? Sa Mindoro ho, Lola Betty. My grandfather is Montemayor. Tugon ng binata. Montemayor? Really? My husband used to know him. They both love horses. Galing ka pala sa Buena Familia. Kaya lang, kilalang rootless ang lolo mo noon. Hindi ba't nabalda siya? Dahil natamaan siya ng putok ng armas ng isang tauhan sa asyenda na hindi gusto ang pamamalakad niya? Yes, Lola. But he's a changed man now. He'd come to realize his mistakes. In fact, bumabawi na siya. Ang 50% ng hacienda ay sakop na ng mga Comprehensive Agrarian Reform Program. Most of the workers own a parcel of the land. May aktibo na rin kooperatiba sa loob ng hacienda. It's good to hear that. How is Don Serapin now? He's old, a little weak, but I think he can still survive another 5 or 10 years. Good. Mabuti naman at magkakakilala pa kami. Tell him when you go back to the hacienda that his friend Roberto is gone. Sayang. Kung buhay pa sana ang lolo ni Ashley, they'd be happy dahil magiging magbalai sila. Hindi na gusto ni Ashley ang kanyang mga naririnig. Saan pupunta ang pag-uusap ni Vince at ng lola niya? Nang makasilip siya ng pagkakataon, hinila niya si Vince sa dining room. What are you doing? Bakit pinapaniwala mo sila na mag-boyfriend tayo? I just wanted to save you, Ashley. Dahil mukhang hindi pa handa ang pamilya mong malaman ng totoo. In the meantime, papaniwalain mo na muna sila na may mga wedding plans na tayo. Saka mo na lang i-explain ang totoo. Natigilan siya. Siguro nga mabuti pang ganun muna ang gawin niya. Unti-unti na lamang niyang ipapaliwanag sa lola at mami niya ang katotohanan. Ngunit hindi niya alam kung ano ang talagang iniisip ni Vince. She was attracted to him. Hindi niya may tatanggi yon. Maagap nga lamang siya sa pag-iwas upang hindi na lumago pa yon. At mukhang mangangailangan siya ng maraming panangga upang maiwasan niyang mahulog siya ng tuluyan dito. Pansamantalang nakampante ang lola at mami ni Ashley dahil sa paniniwala ng mga ito na boyfriend niya si Vince. I like Vince for you, iha. Mukhang magiging mabuting asawa siya. Sabi ng lola niya, gabi na yun pa rin ang topic nila. Pero bakit parang reluctant kang magpakasal? Usisa ng mami niya habang nasa kwarto sila at nagpapahinga na. Ano ba ang isasagot niya? Naisip ko kasi ma'am, hindi naman dahilan ng pagbubuntis ko para magmadali kami magpakasal. Marami pa kaming plano. Pareho pa kaming busy. Ako, sa company. Si Vince naman tinetrain ng lola niya para maging successor nito sa pamamalakad sa asyenda. Ano? Obviously, hindi gusto ng lola niya ang sinabi niya. Hindi pa pala niyo balak magpakasal. Eh bakit ginawa niyo na yan? Kung alam lang ng lola niyang halik pa lang ang naibigay ni Vince sa kanya. Mama, Vince is a very charming man. Saka iba na ang panahon ngayon. Mas liberal nang mag-isip ang mga katulad nila Vince at Ashley. Wala nang kinatatakutan. Hindi na sila nakakulong sa kung ano-anong restrictions, lalo't responsable na sila. Pareho na silang matured. Eh paano kung hindi pa mauwi sa pagpapakasal ang relasyon nila? Paano magiging anak nila? Lalaking magkahiwalay ang mga magulang? Hindi ba't ang bata ang magsasuffer? Do you really love Vince, Ashley? Are you willing to spend the rest of your life with him? Seryosong tanong ng mami niya sa kanya. Matagal na hindi siya nakasagot. Nagigilty siya dahil kinakailangan pa niyang magsinungaling sa mami at lola niya. Ano ba namang klaseng tanong yan? Sabad ng lola niya. Bakit ka naman papayag mabuntis kung hindi mo mahal ang lalaki? And with Vince, sinong babae ang hindi may in love? Bahala na. Sa loob-loob niya. Bahala na kung paano niya itatama ang lahat. Hindi akalain ni Ashley na ang pagpapanggap nila ni Vince ay magdadala sa kanila sa Hacienda Montemayor. Dahil sa imbitasyon na rin ito, wala na siyang nagawa kundi ang magpatianod. Ipinakilala sila ni Vince sa lolo nito na malugod naman silang tinanggap. Pagkatapos nun ay nagtuloy sila sa Puerto. Hindi ko alam na stockholder pala ang mga Montemayor dito sa Puerto. Sabi niya kay Vince habang nasa balcony sila sa ikalawang palapag ng Puerto.
Ang mga olds nila ay nasa gawing likuran at nagkakape. Lolo used to own this island before it was developed into a resort. Wika nito na may hawak na root beer in can. Hindi ko alam kung saan tayo dadalhin ng pagpapaniwala natin kina Lola na mag-boyfriend tayo. Kahapon gusto ko nang aminin sa kanilang totoo para hindi na kami tumuli sa asyenda nyo. Pero nakita kong excited si Lola at nakatulong yun para saglit niyang makalimutan ng lungkot sa pagkawala ng lolo ko. Hindi naman malaking problema yun eh. Kung gugustuhin mo lang, hindi na tayo kailangang magpanggap. Umasim ang kanyang muka. Pwede ba, Vince? Wala akong panahong makipaglokohan sa'yo. I'm serious, Ashley. Nakita naman niya sa mukha nito ang kaseryosohan. Naliligaw na ba siya sa akin? Alam mo naman siguro ang stand ko tungkol sa relationship. About men. Huwag mo nang subukang baguhin ang prinsipyo ko at mga plano ko sa buhay. Ngumiti ito ng makahulugan habang nakatitig sa kanya ang tantalizing eyes nito. And it made her heart jump. Naiinis siya dahil hindi niya gustong maramdaman yon. To be in love is the most beautiful experience one could ever have. Don't be afraid to fall in love. Huwag mo na akong lecturehan tungkol sa love and relationship na yan. Please lang, huwag mo nang dagdagan ang pagsisinungaling natin. Mahirap ignorahin ang karismang taglay ni Vince. Yun ang napatunayan niya ngayong madalas sila magkasama. Kaya gusto na niyang ipagtapat sa mami at lola niyang katotohanan. Paano kung ma-inlove siya ng tuluyan dito? Bagay na ayaw niyang mangyari. Ayaw niyang mabigo tulad ng kanyang mami at pati na rin ni Waga. Hindi dapat magbago ang plano niya. Anak lamang ang gusto niya. Habang nasa Puerto sila, ay asikasong-asikaso ni Vince ang pamilya ni Ashley. Lalo na siya. Isang hapong sumakit ang balakang niya, ay pinangko pa siya nito para dalhin sa guest room ng rest house ng mga Montemayor. Ano ba, Vince? Hindi mo ko kailangang kargahin. Mahinang saway niya rito. Mabuti nang buhatin ka ni Vince. Baka makasama sa baby ang pag-akyat padaog mo sa hagdan. Sabad ng kanyang lola. See? Hindi mananalo ang mga protesta mo dahil marami kami rito. Nag-iisa ka lang. Pilyo ang ngiting sabi ng binata. At mukhang ina-enjoy mong sitwasyon habang ako naman ang naiipit. Iritadong sabi niya. Nang makapasok sila sa guest room, ay nagpababa na kaagad siya mula sa mga bisig nito. Masyado ka namang nagmamadali. Dapat dahan-dahan pa kita ibababa sa kama. Hindi na kailangan. Hindi na masakit ang balakang ko. Worried pa rin kami sa'yo. Gusto mong tumawag na ako ng doktor? O gusto mong bumalik na tayo sa bayan para ma-check up ka? Natouch siya sa concern na nakikita niya sa mukha nito. Ngunit ayaw niyang bigyan yun ng mas malalim na kahulugan. Alam niyang concerned lang ito dahil anak nito ang kanyang dinadala. Para itong isang negosyanteng palaging concerned sa ini-invest na puhunan dahil ayaw nitong mawala yun. Yun lang ang dahilan kung bakit nag-aalala ito. Ayaw rin niyang makasanayan ang pag-aalala nito, pag-aalaga at ang mga titig nito sa kanya na hindi niya alam ang eksaktong kahulugan. Hindi na siguro kailangan pumunta sa doktor. Sabi niya habang binubuksan ni Vince ang mga bintana upang pumasok ang malakas na hangin sa loob ng guest room na kinaroroonan niya. Nakahiga na siya sa kama. Oh, bakit nandito ka pa? Pwede mo na akong iwan. Aniya rito. Are you sure? 6 months na yung tiyan mo. Oo. Para kasing wala pang masyadong pagbabago sa katawan mo. Sa lahat ng buntis, ikaw yata ang pinakamagandang katawan. Sabi ni doktora, may mga babae raw talagang maliit magbuntis. Lalo na kung first child. Lalaki na lang daw to kapag nasa 8 buwan na. 30 na nga ang dating 24 na waistline ko. At lumalaki naman ang dibdib ko. I feel like they're swelling. Nang mabanggit niya yon ay nalipat ang tingin nito sa mga yon. They really felt swollen. Ngunit parang lalong umalsa ang mga yon at nanindig pa. Dahil ba nagpo-produce na to ng gatas? O dahil sa epekto ng titig ni Vince? Do you really have to stare at me like that? Naiinis niyang tanong. Bakit ba hindi mo pa ako iwan dito? Halos pagtataboy niya dito kung paano gusto niyang itaboy ang damdaming lumalagos sa kanyang puso para dito. Hindi niya gusto ang inihahatid na damdamin nito sa kanya nitong mga nakaraang araw. She was developing tender feelings for him. Para bang gusto niyang inaalala at inaalagaan siya nito. Wala naman akong gagawin eh. Di babantayan na lang kita habang nagsasiesta ka para may kausap ka.
Hindi ko kailangan ng kausap. Sorry, pero hindi mo ako pwedeng itaboy. This rest house belongs to my family. Inabot na lamang niya ang isang magazine. Ganon din ang ginawa nito. Pareho silang nagbuklat. Every now and then, when she looked at him from the corner of her eyes, nauhuli niya ang mga mata ni Vince na pasimpleng tumitingin-tingin din sa kanya. Nararamdaman tuloy niya ang pressure na unti-unting namumuo sa pagkakataong yun. Tulad nun na nagkakasarilinan sila, kaya nga itinataboy na niya ito. Matagal ko nang gustong itanong to sa'yo. Pagbasag nito sa katahimikan. Bakit ako napili mong donor? Ano ba ang particular na quality na hinahanap mo sa pagiging donor? Parang ayaw niyang pag-usapan ang bagay na yon, ngunit alam niyang hindi siya makakaiwas sa pagsagot. Did you look for the qualities of your ideal man? Or the man of your dreams? Healthy genes was on top of my list. Siniguro kong healthy ang lifestyle ng magiging source. Clean living at walang mamanahing sakit ang magiging anak ko. Hindi kaya naghanap ka ng lalaking mas superior ka para mas madali mong mapasunod? Hindi niya nagustuhan ang sinabing yun nito. Hindi ako nag-exploit ng lalaki kung yan ang gusto mong palabasin. Hindi ko sinasabing ganun ka. What I mean is that pinili mo ako dahil empleyado mo lang ako. Hindi kasi niyaman mo at madali mong makokontrol. Wala akong naisip na ganyan. Napaahon siya mula sa kama. Lumipat naman ito sa gilid ng kama. Alam mo ba ang nainsulto ko nang kausapin mo ako bilang donor? Ganun ba? Bakit po tinanggap ang proposal ko? Samantalang pwede mo naman tanggihan. Nag-aalala ako. Baka makakuha ka ng lalaking oportunista na magsasamantala sa'yo. Hindi siya nakakibo. Lalo na nang muling bumaba ang tingin nito sa kanyang katawan. Pwede ko bang makita ang tummy mo? I just want to feel the baby. Hindi siya nakatutol bagamat nagpabilis yon sa tibok ng kanyang puso. Nang iangat nito ang kanyang blouse at ilapit ang ulo nito sa tiyan niya, lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pakiramdam niya lalagdatin siya. Itinapat nito ang tainga nito sa kanyang medyo maumbok na tiyan. Ngunit hindi niya inaasahan ang sumunod na ginawa nito. Dinampian nito ng mainit na halik ang kanyang tiyan. Para siyang nadikit sa lava mula sa kasasabog na bulkan. It made her feel hot. Ngunit hindi naman siya gumawa ng anumang reaksyon. Inulit nito ang paghalik sa kanyang tiyan. Yun pa lamang ang dinadampian ng mga labi nito. Paano pa kung ang kanyang mga labi, ang kanyang earlobes, o ang kanyang leeg kung saan malakas ang kiliti niya? Sinaway niya ang kanyang sarili. Bakit ba kung ano-ano ang ini-imagine niya? Naalala niya ang sinabi sa librong nabasa niya. When a woman was pregnant, mas madaling maakit ito dahil aktibo ang mga hormones nito. Alam ba ni Vince ang tungkol sa bagay na yun? Kaya sinusubukan nito siyang pukawin? Namalayan na lamang niyang humahaplos ang pala nito paakyat sa kanyang braso. Nakakakiliti, nakakapaso, lalo pa nang magtama ang kanilang mga mata. Kapag hindi pa siya kumilos, matutupok na siya. Ngunit gusto niya ang nararamdaman at higit niyang nagustuhan ang sumunod na aksyon nito. Unti-unting sinusundan ng halik nito ang mga bahaging dinadaanan ng haplos nito. Hindi na niya alam kung gaano katagal na ipinaubaya niya ang kanyang mga labi kay Vince at wala siyang gustong gawin para awatin ito. Buong pagkatao niya ay tila na hipnotismo nito. Bigla na lang ay nakaramdam siya ng panghihinayang. Bakit ba hindi niya ginawa ang natural na paraan ng procreation? Bakit ba masyado siyang natakot at pinili niya ang paraan ng pagdadalang tao na hindi siya naaangkin ng ama ng kanyang magiging anak? Samantalang napakagandang regalo nga pala ang union ng mga katawan, lalo na kung may sangkot na pagmamahal. Alright, she had to admit. Lahat ng ginagawa ni Vince ay nagugustuhan niya. Gusto niyang ikawit ang kanyang mga kamay sa ulo nito upang huwag itong tumigil sa ginagawa. Akmang huhubarin na nito ang kanyang blusa nang bigla siyang mapangiwi sa nararamdaman niyang pananakit ng kanyang balakang. Naitulak niya ito. Ashley, something wrong? Rumihistro kaagad ang pag-aalala sa mukha nito. Masakit ang balakang ko, saka humihilab ang tiyan ko. Oh my! May nahimigan siyang pagpapanik sa tinig nito. Isinugod si Ashley sa hospital sa pinakamalapit na bayan. Ngunit dahil speedboat ang ginamit upang matawid ang isla, ay kinakailangan pang magbiyahe ng 20 minutes by land bago makarating sa hospital. Marami ang likido ang tumagas sa kanya. Hindi na iligtas ang sanggol sa kanyang sinapupunan.
Mahina raw ang kapit ng bata sa kabila ng mga gamot na iniinom niya. Idagdag pang natagtag siya sa sunod-sunod na biyahe. Kung nagpahinga na lamang daw sana siya hanggang sa 8 buwan ng kanyang pagbubuntis, baka hindi nangyari yon. Halos hindi matanggap ni Ashley yon. Iyak siya ng iyak. My baby. Panay ang sambit niya nun. Hindi lang ang mommy at lola niya ang nasa tabi niya ng mga sandaling yon, kundi maging si Vince. It's alright, Ashley. Hindi siguro para sa atin ang baby. Malaki talaga ang risk ng miscarriage kapag artificial method ang ginamit. This is my fault. Paninisin niya sa sarili. Dapat ay nakinig siya sa lahat ng payo ng doktor. Napilitan na rin siyang aminin sa kanyang mommy at kanyang lola ang katotohanan. Kahit paano nakahinga siya ng maluwag nang hindi galit kundi pang-unawa ang ibinigay nito sa kanya. Pagkatapos na makuna ni Ashley ay 3 linggo rin siyang nagpahinga. Sa mga unang linggo na nagdadalamhati pa siya sa pagkawala ng sanggol sa kanyang sinapupunan, madalas na dumadalaw si Vince sa bahay nila. Noon niya higit na kailangan ang mga flowers at chocolates mula rito, ngunit wala siyang natatanggap. Hanggang dumalang na ang pagdalaw nito, hindi niya alam kung ikinagalit nito ang pagkawala ng baby nila. Labis ang panghihinayang niya dahil bago siya nagkaroon ng miscarriage, ay nagsisimula ng may ma-develop na magandang relationship sa kanila ni Vince. Nasasanay na siya sa pag-aalala nito, sa pag-aalaga, sa mga pasimpleng pahiwatig na may espesyal din itong nararamdaman para sa kanya, na mas malalim kaysa sa simpleng physical attraction lang. Ngunit kasabay ng pagkawala ng kanilang anak, unti-unti ring nawala sa buhay niya si Vince. Baka busy lang yung tao, sabi ni Waga. Namimiss ko siya, sobra. Pag-amin niya. O bakit hindi mo siya tawagan? Ayoko, baka mapahiya ako. Baka hindi niya gustong tumawag ako. O baka busy siya sa asyenda. Alam mo na, iba na siya ngayon. Hindi na katulad nun. You're beginning to love him, aren't you? Nanguhuling tanong nito sa kanya. Kung oo man ang sagot ko sa tanong mo, dapat ko bang maramdaman to? Samantalang noong mga panahong inaabot niya ako, tinatanggihan ko siya. Kung kailan ko naramdamang gusto kong maging part siya ng buhay ko, saka siya nawala. Gusto mong tawagan ko? Huwag na lang, hindi na bali. Malungkot na sagot niya. Kaya nga ba ayaw kong ma-inlove eh. Masasaktan lang ako. Pinahid niya ang mga luhang namuo sa sulok ng kanyang mga mata. Hindi ka naman sinaktan ni Vince eh. Ikaw may kasalanan kung bakit ka nasasaktan ngayon. You were so afraid to love. Ayan. Nakawala tuloy sa iyo ang chance na maging maligaya. Vince may not be perfect, but I'm sure hindi siya katulad ni Jack at ng daddy mo. Napakagatlabi na lamang siya. Iniwasan na rin niyang makibalita pa tungkol kay Vince. Hindi kaya ng pride niya. At baka lalo lang siyang masaktan kapag nalaman niyang may girlfriend na ito. O wala na itong panahon para sa isang malamig na babaeng katulad niya. Nangyayain si Ashley ng kanyang mommy na magbakasyon muna sa California. Naisip niyang sumama para makalimutan niya ang pagkawala ng baby niya at ni Vince. 1 buwan na siya sa California nang sabihin sa kanya ng bunsong kapatid niya na nag-set ito ng blind date para sa kanya. Ayoko. Tanggi niya. Hindi ba sabi mo anak lang ang gusto mo at susubukan mo uli? I know somebody na gusto maging donor. Mali mo, type mo rin siya. Kahit anong pag-iwas niya, ay na-inlove pa rin siya at nabigo. Niwala na siyang narinig pa mula kay Vince. Kung interesado ito sa kanya, dapat gumawa man lang ito ng effort na makuha ang contact number niya mula kay Waga. Ngunit hindi niya masisisi ito. Sa status nito ngayon, bakit nga naman pag-aaksayahan ito ng oras ang isang malamig na katulad niya? Samantalang maraming babaeng nagkakandara pa rito. Ano ate? Isaset ko na ang date niyo ha? Pangungulit sa kanya ng bunsong kapatid. Nababaliw ka na. Kapatid nga kita. Salit na ihanap mo ako ng boyfriend, donor ang hinanap mo. Baka kasi hindi ka swerte sa Pinoy. Di sa kanuna lang. Makakalimutan mong baby mong nawala kung magkakaroon ka uli. Sige na nga. Pero kapag palpak tong prospect mo, lagot ka sa akin ha. Babalik na talaga ako sa Pinas. You will like him, promise ate. Walang excitement na maramdaman si Ashley habang papunta sila sa downtown ng Pueblo, California. It was a Friday evening. Busy ang downtown. Medyo kinakabahan siya. Hindi niya alam kung dapat pa niyang ulitin ang paghanap ng lalaking makakapagbigay sa kanya ng anak
sa pamamagitan ng artificial method. Kung hindi lang din si Vince, talagang ayaw ninyang magmahal. Bahala na kung pagagalitan siya ng kanyang lola at mami niya. Maunawaan din naman siya ng mga ito katulad noon. Nandun lang ako sa gallery sa second floor ha, ate. Nandun ang mga friends ko eh. Paalam ng bunsong kapatid niya. Sige, kapag hindi ko type tong blind date na ibinigay mo sa akin, tatakasan ko to. Good luck! Sana yan ang man of your dreams. Sigurado ka? Wala itong halitosis at body odor ha? Pabirong tanong niya rito. Wala. At kahit pagsamahin mo pa sina Brad Pitt at Keanu Reeves, wala pa rin silang binatbat dyan sa blind date mo. Nangingiting nagtuloy na siya sa restaurant kung saan niya mamimit ang blind date niya. Talagang hindi siya excited. Hanggang ngayon, si Vince pa rin ang iniisip niya. Nangihinayang pa rin siya sa naudlot na magandang relasyong dapat ay nasimulan na nila. Kung hindi lang siya naging malamig at mailap dito noon. Nakatalikod ang lalaki sa direksyon ng entrance ng restaurant, kaya hindi niya makita ang itsura nito. Dahan-dahan pa ang paglapit niya sa table na naka-reserve para sa kanila. Paglapit niya rito ay nag-hi kaagad siya rito. Pero bigla siyang napakunot noo. Bakit parang profile ni Vince ang nakikita niya sa lalaking hindi pa rin lumilingon dahil binabasa nito ang menu? Nag-i-imagine na ba siya dahil sa sobrang pagkamiss niya kay Vince? Bukas na bukas talaga, babalik na siya sa Pilipinas. Tumayo ang lalaki at nilingon siya. Hi! Anitong pilyo ang pagkakangiti. Muntik nang mahulog sa balikat niya ang strap ng kanyang shoulder bag nang makilala niya ito pagkatapos nitong hubarin ang suot na cap na bonnet style. Baka naman nag-i-imagine pa rin siya, kaya parang si Vince ang nakikita niya. Hi baby, I understand. You're looking for a donor. Pati ang boses nito. Vince? Halos hindi niya nasambit yun. Napatungangan na lamang siya habang nakatingala sa mukha nito. Yes, this is me, love. Surprise? Halos ihagis niya ang sarili rito nang yakapin niya ito. Ginantihan naman siya nito ng mahigpit na yakap habang bahagyang natatawa. Kaninong idea to? Ginugood time niyo ako. Nagkaroon ng conspiracy between you and my family, no? Actually, ako nang ulit sa kanila. Sinabi ko sa kanilang huwag nang babanggitin sa'yo. Nasusunod ako rito. And why did you do this? Maluhaluhang tanong niya rito. Wala sa plano ko yon. Naisip ko kasi wala nang anak natin. Hindi mo na ako kailangan. Parang gusto ko nang sumuko dahil hindi kita maabot kahit anong gawin ko. Ayaw mo na talagang ma-in love. Kaya kahit miss na miss na kita, tinis ko. In fact, I started dating again. Pero nagkita kami ni Waga and she told me na mimiss mo raw ako. Nabuhayin ako noon ng pag-asa. It was also her who told me everything. Kung bakit reluctant kang ma-in love. Paano ko liligawan ng isang babaeng ang tingin lamang sa mga lalaki? I don't know. Wala siyang nasabi kundi ang haplusin ng mukha nito. Nang mawala ang baby natin, naisip ko, marahil kagustuhan na rin yun ng Diyos. Because he or she was not conceived out of love. That's what I thought too. Nang mawala ang baby natin, lumayo ka na sa akin. Dahil ang baby lang naman ang dahilan kaya ka lumalapit sa akin. May himig ng pagtatampong sabi niya. Who told you so? Tila pareho silang walang pakialam kung nakatayo sila sa tapat ng kanilang mesa at magkayakap habang nakatingala siya sa mukha nito. Hindi ba ganun? I fell in love with you the first time I saw you. Why didn't you tell me? How can I, when you were so distant and cold? At sa simula pa lang, ipinaramdam mo na sa akin na wala akong lugar sa buhay mo. Masyado ako nasaktan nang i-reject mo ako. I felt insulted. You know what? If I didn't really love you, hindi naman ako papayag na maging donor. Na kailangan mo dahil hindi ako pabor sa paraan ng pagkakaroon mo ng anak. Pinigil lang ako ng pride ko na sabihin sa'yo na I was beginning to fall for you. Masyado rin ako nasaktan sa pagkawala ng anak natin. Kaya hindi ko alam kung anong gagawin ko para masabi ko sa'yo ang nararamdaman ko. We can start all over again, Ashley. And we can have as many kids as we want nang hindi na kailangan ng donor. O na kahit na anong proseso, all we need is our love for each other and a long honeymoon. Sa simula pa lang, alam kong na-in-love na ako sa'yo. I just hate to admit it. Nung palagi akong masungit sa'yo, hindi mo alam, napapaglihihan na kita. Akala ko naman paraan mo yun
para ipamukha sa akin na kahit anong gawin ko, hindi ka may in love sa isang katulad ko. Tinanggap ko ang alok ng lolo na manirahan sa asyenda dahil naisip ko, baka mas madali mo na ako matatanggap kung may pagmamalaki na ako sa'yo. No, kahit nung simpleng Vince ka pa lang, I was really falling for you. Hindi ko lang maamin, sabi niya. And I thought I will never ever tell the man that I love him. But I want to say this now to you. I love you, Vince. Kahit hindi maging perfect ang lahat sa relasyon natin, I'm willing to gamble. And I won't promise anything. What I can just say is, I'll do my best to make you happy. Tingnan mo na lang kung paano kita alagaan at mamahalin. A tight embrace and passionate kiss sealed the union of their hearts. I love you so much, Ashley. I love you too, Vince. Maraming dahilan kung bakit mahirap aminin ng isang tao na nahuhulog na ang loob nila sa iba. Maaaring natatakot silang masaktan ng mabigo o kaya ay nag-aalala sila sa posibleng reaksyon ng taong yun. Ang ilan ay may takot sa commitment at sa mga komplikasyon ng relasyon. Minsan, ang pride o ang pag-aalala na ma-judge ng ibang tao ay nakakapigil din. Sobrang komplikado ng emosyon, kaya't normal lang na may mga tao na nahihirapang ipahayag ang kanilang tunay na nararamdaman. At kapag nalaman ng isang tao na mahal din siya ng kanyang pinagkakainteresan, madalas itong nagdudulot ng saya at ginhawa. Maaaring magbukas to ng malalim na koneksyon at pagkakataon para sa isang mas seryosong relasyon. Gayunpaman, may mga pagkakataong ding nagiging komplikadong sitwasyon, tulad ng takot sa mga inaasahan o pressure na bumuo ng relasyon. Pero ang mahalaga ay ang communication at pag-unawa sa isa't isa upang makapagpatuloy sa mas magandang ugnayan at mas magandang buhay. At dito na po nagtatapos ang love story ni na Ashley at Vince. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa istoryeng ito, sa mga likes, comments at new subscribers. Sana po ay patuloy niyong subaybayan ang mga inspirational love story na ibabahagi namin sa inyo. Thank you. And God bless you all.